Filipino 6, Quarter 1, Week 5, Milk Base. Ang paksa ng ating aralin sa araw na ito ay iba't ibang uri ng panghalip. Aralin 1. Hello kids! It's me, Teacher Frel. Don't forget to subscribe, like, and share, and hit the notification bell for the latest video. You can also follow my Facebook page, Teacher Frel TV. Sa araw na ito ay pag-aaralan natin sa asignaturang Filipino ang iba't ibang uri ng panghalip. Tayo ngayon ay nasa aralin 1 para sa Week 5. Para sa ating most essential learning competencies, nagagamit ng wasto ang mga panghalip na panao, paari, pananong, pamatlig, pamaklaw sa pakikipag-usap sa iba't ibang sitwasyon. Sa araling ito, maipamamalas mo ang kakayahan at pagkamatatas sa iyong pagsasalita at pagpapahayag ng sariling ideya, kaisipan, karanasan at damdamin. Pagkatapos ng araling ito, inaasahang magagamit ng wasto ang mga panghalip sa pakikipag-usap sa iba't ibang sitwasyon. Balikan natin kung ano ang kahulugan ng pangalan. Ano nga ba ang pangalan? Ang pangalan ay salita o bahagi ng pangungusap na tumutukoy sa ngalan ng tao, bagay, pook, hayop at pangyayari. Halimbawa ng pangalan: ngalan ng tao, gaya ng Aling Nena, Mang Javier, guro, bata, magsasaka. Ngalan ng bagay, gaya ng sapatos, laruan, damit, walis, kaldero. Ngalan ng hayop, gaya ng muning, bantay, kalabaw, oso, manok. Ngalan ng pook, gaya ng Tagaytay, Star City, bukid, paaralan, pasyalan. Ngalan ng pangyayari, gaya ng Pasko, Bagong Taon, Kaarawan, Pagtatapos, Linggo ng Wika. Ngayon ay alamin na natin kung ano ang ibig sabihin ng panghalip. Ano nga ba ang panghalip? Ang panghalip ay salitang panghalili o pamalit sa ngalan ng tao, bagay, pook, hayop at pangyayari. Mahalaga na matutuhan ang iba't ibang uri ng panghalip upang matukoy ang angkop na panghalip na gagamitin sa iba't ibang sitwasyon. Narito ang mga uri ng panghalip. Una, panghalip panao. Pangalawa, panghalip paari. Pangatlo, panghalip panaklaw. Pang-apat, panghalip pamatlig. At panglima, panghalip pananong. Alamin natin kung anong ibig sabihin ng panghalip panao. Panghalip panao, ito ay ginagamit na panghalili sa ngalan ng tao. Halimbawa, ako, siya, kami, tayo, ikaw, sila. Siya ay nagpunta sa malayong lugar. Ako na lamang ang magluluto ng hapunan. Sa halip na banggitin natin ang pangalan ng tao, pinalitan natin ito ng panghalip na siya o ako. Pangalawa, panghalip paari. Ito ay ginagamit na panghalili sa salitang nagpapahayag ng pagmamay-ari. Halimbawa, akin, iyo, kanya, atin, kanila. Sa akin ang ginagamit mong sapatos. Galing sa kanila ang mga sako ng bigas. Sa mga pangungusap na ito, gumamit tayo ng panghalip na akin at kanila, sa halip na banggitin natin ang pangalan ng tao. Pangatlo, panghalip panaklaw. Ginagamit na panghalili sa sumasaklaw ng bilang, dami, kaisahang bilang,
o kabuuang tinutukoy. Halimbawa, lahat, bawat, balana, madla, tungkol, isa, sinuman, anuman, kailanman. Ang lahat ay dapat na makinig sa payo ng magulang. Pang-apat, panghalip pamatlig. Ginagamit na panghalili sa pagtuturo ng tao, bagay, lugar, hayop o pangyayari. Halimbawa, dito, doon, diyan, ganito, ganyan, ito, iyan, iyon, ganoon, hayan. Ito ang isusuot ko mamaya. Ganito ang paggawa ng cake. Sa mga pangungusap na ito, gumamit tayo ng panghalip na ito at ganito. At panglima, panghalip pananong. Ginagamit na panghalili sa paraang patanong. Halimbawa, ano, saan, ilan, kailan, kanino. Sino-sino ang sasama sa pamamasyal? Sa pangungusap na ito, gumamit tayo ng panghalip na sino-sino. Alam mo ba na ang isa sa natatanging kaugalian ng mga Pilipino ay ang bayanihan? Ito ay pagtutulungan ng mga tao na walang hinihintay na kapalit. Ngayon alamin mo paano maipakikita ang bayanihan. Ating basahin ang isang tula na may pamagat na Bayanihan sa Aking Bayan ni Donna O. Capasio. Dito sa Pilipinas, sa minamahal kong bayan, ang bawat tao may natatanging kaugalian. Sa lahat ng oras, ang tulong ay handang ilaan. Sa amin ay makikita ang pagbabayanihan. Bagyo, lindol, epidemya o anumang sakuna, pagtulong sa kapwa ay ibinibigay ng kusa. Pagkain at damit, maging ngitiman at pag-asa, sinisikap maibigay na may pagkakaisa. Saan ka makakakita, ugaling kakaiba? Kakarampot na ang yaman, ibinabahagi pa. At ang mayayaman, kung magbigay, todo talaga. Dito sa amin, kung tumulong, ganito talaga. Ito ang kahangahangang katangian ng Pinoy. Mayaman o mahirap, sa dugo ay dumadaloy. Anumang makayanan, kung ibigay, tuloy-tuloy. Bayanihan, tunay na kahanga-hanga ka Pinoy. Ating balikan ang ating binasang tula. Pansinin ang mga ginamit na panghalip sa tulang ito. Ang mga ginamit na panghalip ay dito, kung, bawat, lahat, amin, anumang, saan ka, dito, amin, ganito, ito, anumang, at ka. Ngayon ay dumako na tayo sa pagsasanay bilang isa. Basahin ang bawat pangungusap. Piliin ang angkop na sagot sa loob ng panaklong. Gawin ito sa inyong sagutang papel. Para sa unang bilang, ito, nito, saan, akin, ang laging inihahain sa amin ni nanay tuwing almusal. Ano ang tamang panghalip para sa pangungusap na ito? Magaling! Ang tamang panghalip ay ito. Ito ang laging inihahain sa amin ni nanay tuwing almusal. Pangalawa, anong, bakit, ilang, kailan, beses ka na bang nakakuha ng pinakamataas na marka sa klase? Ano ang tamang panghalip para sa pangungusap na ito? Magaling! Ang tamang panghalip ay ilang. Ilang beses ka na bang nakakuha ng pinakamataas na marka sa klase? Pangatlo, tapusin mo na iyan, akin, dito, alin, upang maipasa mo na. Ano ang tamang panghalip para sa pangungusap na ito? Magaling! Ang tamang panghalip ay iyan. Tapusin mo na iyan upang maipasa mo na. Pang-apat, iyan, iyon, dito, niyan, mo itago ang iyong mga gamit. Ano naman ang tamang panghalip para sa pangungusap na ito? Magaling!
Ang tamang panghalip ay dito. Dito mo itago ang iyong mga gamit. At panglima, natuwa ang lahat, bawat, kayo, kami, nang makamit namin ang unang gantimpala. Ano naman ang tamang panghalip para sa pangungusap na ito? Magaling! Ang tamang panghalip ay lahat. Natuwa ang lahat nang makamit namin ang unang gantimpala. Dumako naman tayo ngayon sa pagsasanay bilang dalawa. Igawa ng kwento ang larawan gamit ang iba't ibang uri ng panghalip. Gawin ito sa inyong sagutang papel. Narito ang larawan. Sa unang larawan ay mga batang naglalaro ng saranggola at bola. Sa pangalawang larawan naman ay batang babaeng umaawit. Sa pangatlong larawan ay batang lalaking nagsusulat o nag-aaral. Sa pang-apat na larawan ay isang batang babaeng sumasayaw o nagbabalay. At sa panglimang larawan ay isang batang babae na nagtutupi ng damit. Inyo itong gagawan ng kwento gamit ang iba't ibang uri ng panghalip. At narito ang aking halimbawang kwento. Mayroong 5 magpipinsan na may kani-kaniyang hilig gawin sa tuwing bakasyon sa paaralan. Sila ay sina Pedro, Maria, Lucas, Teresita at Hana. Si Pedro ay mahilig magpalipad ng saranggola. Kasama niya palagi sa paglalaro ang kanyang kaibigang si Carlos na hilig namang maglaro ng bola. Sila ay palaging namamasyal sa bukid. Si Maria naman ay mahilig sumali sa paligsahan ng pag-awit sa kanilang barangay. Siya ay magaling umawit katulad ng kanyang ama. Pansinin ang mga salitang nakasalungguhit. Gumamit ako ng mga panghalip gaya ng kani-kaniyang, sila, niya, kanilang, kaniya. Ituloy natin ang kwento. Si Lucas naman ay hindi nagsasawang balikan ang kanyang mga pinag-aaralan sa paaralan. Nagbabasa rin siya ng aklat. Ito ang palagi niyang libangan. Ang mahusay naman sa pagsasayaw ay si Teresita. Kaya naman sa tuwing bakasyon, siya ay nag-aaral ng ballet upang makasali siya sa patimpalak. At ang pinakamasipag sa kanilang magpipinsan ay si Hana na palaging tumutulong sa mga gawaing bahay. Hilig niyang ayusin ang kanilang mga kabinet at tupiin ang mga damit. Kaya naman natutuwa ang kaniyang ina. Pansinin ang mga nakasalungguhit na salita. Ito ay mga uri ng panghalip. Dumako naman tayo ngayon sa pagsasanay bilang 3. Igawa ng maikling usapan ang mag-iina gamit ang iba't ibang uri ng panghalip. Gawin ito sa inyong sagutang papel. Tignan ang larawan at inyo itong gawa ng pag-uusap. Gumamit din kayo ng mga panghalip. Para sa aking halimbawa ay narito. Nanay, mga anak, sumama kayo sa akin mamaya. Tayo ay mamimili ng panghanda sa palengke para sa kaarawan ni Bunso. Ana, sige po nanay, isama po natin ang alaga kong aso sa ating pamimili. Bitoy, pero nanay, baka po magtaka si tatay na wala tayo. Siya po ay nagpapahinga pa sa kwarto. Nanay, huwag kayong mag-alala mga anak. Gigisingin ko na lamang siya bago tayo umalis. Ngayon ay inyong pansinin ang mga salitang nakasalungguhit. Ang mga ito ay mga uri ng panghalip. Tandaan, ang panghalip ay salitang panghalili o pamalit sa ngalan ng tao, bagay, pook, hayop at pangyayari. Ang mga uri ng panghalip ay, una, panghalip panao. Ito ay ginagamit na panghalili sa ngalan ng tao. Halimbawa, ako, siya, kami, tayo, ikaw, sila. Pangalawa, panghalip paari. Ginagamit na panghalili sa salitang nagpapahayag ng pagmamay-ari. Halimbawa, akin, iyo, kanya, atin, kanila. Pangatlo, panghalip panaklaw. Ginagamit na panghalili sa sumasaklaw ng bilang, dami, kaisahang bilang o kabuuang tinutukoy. Halimbawa, lahat, bawat, balana, madla, tungkol, isa, sinuman, anuman, kailanman.
Pang-apat, panghalip pamatlig. Ginagamit na panghalili sa pagtuturo ng tao, bagay, lugar, hayop o pangyayari. Halimbawa, dito, doon, diyan, ganito, ganyan, ito, iyan, iyon, ganoon, hayan. At panglima, panghalip pananong. Ginagamit na panghalili sa paraang patanong. Halimbawa, ano, saan, ilan, kailan, kanino. Ayan mga bata, naunawaan nyo ba ang ating aralin sa araw na ito? Kung ganon, magaling! Mga bata, sana'y marami kayo natutunan sa ating aralin. Hanggang sa susunod na video lesson, paalam! Thanks for watching!